At sila'y nanahimik na naman, Lord. Ano yan? Moving forward in spite of obstacles. Huwag niyong kalimutan yon kasi January, papasok tayo sa another taon at natapos natin ang first month of the year. May mga obstacles tayong nai-encounter, di ba? So, yung mga points na binigay ko last Sunday, ay makakatulong yun, Ate Seiko. Tas karon tayo, may Michino Seikatsu. Ay, naka-Japanese. Nakalusot. Okay, pwede. Oo. So, wasurinay di kudasai. Sinundan pa. Huwag natin kalimutan yung mga points na yon. Kasi, not every day, kasama nyo si Pastora, di ba, na mag-encourage sa inyo. Pero yung mga word ng Lord na napakinggan natin, ay huwag natin kakalimutan yan. Amen? So, in spite of many obstacles each and every day, anong sabi nga, kahit na yung enemy is very hot on your tail. Diba? Na kahit na hinahawakan ka sa buntot mo, na gusto kang patalikurin at gusto ko talagang hadlangan, wag na wag kang papatol sa kaaway. Amen? Wag na wag mo siyang bigyan ng daan. Wag na kang mag-give in or mag-give up sa pananampalataya mo. Amen? Okay, so this time, dahil January, siguro ang iba, ano nga ba ang purpose ng Lord sa buhay ko this year? Diba? Ano nga ba ang gusto ng Lord na i-fulfill ko this year? Amen? Ano yung gagawin ko this year? Okay. So this time, ito yon ang sagot. So ibibigay natin sa inyo kung ano yung purpose ng Lord sa buhay ng bawat isa. Amen? So ready na ba ang lahat? Amen. Okay. Lumingon sa kanan at sa kaliwa. Sabihin mo, wag mo akong istorbohin. Makikinig akong mabuti. Okay, dahil mainit, malamig sa labas, painitin natin ang loob dito ng presensya ng Lord. Amen. Alam niyo mga kapatid, napakasarap ng mga kanta natin kanina. Kung ito ay atin lang i-grasp, no? Grabe maiintindihan mo talaga kung paano tayo minahal ng Panginoon, na grabe yung chain na yung kinanta ni natin kanina na naririnig ko yung chain is falling. Diba? Ibig sabihin, kinakalagan ka, binibigyan ka ng freedom to worship the Lord today. Amen? Binibigyan ka niya ng freedom na iwanan na kung ano yung mga lies of the enemies na in-spread niya sa'yo kanina. Amen? Mananagumpay kasi nandito tayong lahat. Amen? Tinalo natin ang kaaway ngayong araw na ito. Amen? Mga kapatid, alam nyo kasi, yung pumunta sa church, grabing battle yan. Totoo lang. Amen? Sa totoo lang, battle talaga yan. Kasi makikita mo na naman, maririnig mo na sasabihin ni Pastora, at pinipigat na naman yung puso mo, di ba? Pero, battle ito, kaya praise God dahil nandito tayo ngayong araw na ito. Amen? Okay, sige, diretso na tayo. Tayo-tayong lahat. Hallelujah. Basahin natin ang ating key verse this afternoon. Romans 8:28. Ready, begin. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Let us pray. Father God, thank you Lord sa salita mo na aming pagbubulay-bulayan sa hapong ito, Father God. We pray, Lord, may you add blessing into it, Father God. Upang ito, Panginoon, ay aming maintindihan, aming mag-grasp, Lord, ang kalaliman ng iyong salita, Panginoon. Give us, Father God, spiritual understanding, Lord. Give us, Father God, the wisdom, Panginoon, upang, Panginoon, anumang mga matouch sa buhay namin, yung ma-check kami sa hapong ito, Father God. Lord, maintindihan namin kung ano ang purpose nito sa buhay namin, Father God. Salamat, Lord. We are praying, Father God, for your angels to surround this place, oh God. And Lord, your presence, Father God, ay bumaha dito sa loob ng room na ito, Panginoon, na wala kang lalagpasan ni isa man sa amin, Father God. At tunay, Lord, na maranasan namin ang embrace mo, Father God. Hindi lamang maranasan, Lord, maging dala-dala namin ito, Father God, sa aming pag-uwi, sa aming mga taha-tahanan, oh Lord. Maraming salamat sa gagawin mo, Father God. We are so expectant of the great things from you this afternoon. Hindi ka patapos sa buhay namin. In Jesus' name. Amen, 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 amen. Sige po, makakaupo po tayo. Hallelujah. Okay, para sa ating introduction, sabi dyan,
The average lifespan is about 25,500 days, sabi sa Psalms 90 verse 10. Kaya sinasabi dito, don't you think it would be so wise to use those days fulfilling God's purpose for your life? Mga kapatid, hindi mahaba ang buhay natin sa mundong ito, no? Ang lifespan ngayon, mga 60 na lang, tama? 60, bumaba na nga mga 55, ganyan. So, thank you Kuya Joseph. So, sa lifespan na iyan, hindi ba dapat natin gamitin yan upang gawin yung purpose ng Lord sa buhay natin? Ngayon, ang tanong kasi doon, ano ba yung purpose ng Lord sa buhay ko na dapat kong i-fulfill, na dapat kong gawin, na kailangan kong i-achieve habang ako ay nabubuhay? Kasi mga kapatid, kung nabubuhay ka sa mundong ito na hindi mo ginagawa yung purpose ng Lord sa buhay mo, ang pamumuhay mo is meaningless. Amen? Walang satisfaction. Kumbaga mamamatay ka na wala ka man lang dala-dala na magandang kwento. Pag wala kang kwento, walang kwenta. Okay. Ba't tayo napunta doon? Sabi sa Psalms 90 verse 10, sabi dyan, our days may come to 70 years or 80 if our strength endures. Yet, the best of them are but trouble and sorrow, for they quickly pass and we fly away. So, mga kapatid, lahat tayo ay merong purpose ang Lord sa buhay mo. Pakisabi, pakitapik yung kapatid mo, ay kapatid mo yan. Sige, tama. Katabi mo, may purpose ang Lord sa buhay mo. You were created for a purpose. Amen. And number one, dito na tayo. Ang dami pa nating paligoy-ligoy. Ito na kasi yung mga purpose na dapat gawin mo. Amen. Ito na ha. Number one, you were created for God's pleasure. And what is that? Ikaw ay create ni Lord para maging worshiper niya. Amen? Para magpuri sa Kanya. Di ba nga lahat ng ginagawa natin dapat maging form of worship sa Lord. Kahit na ano pa man ang gawin mo kapatid, sikapin mo na yan ay ginagawa mo para sa kapurihan ng Panginoon. Dahil kung hindi, huwag mo na lang gawin. Nagsasayang ka lang ng oras, nagsasayang ka lang ng strength, sinasayang mo lang ang wisdom, sinasayang mo lang ang ganda at ang gwapo mo kung hindi man lang napupurihan ang Panginoon sa ginagawa mo. Amen? So kahit ang ating mga social media, no? Yan, nandito na tayo sa digital era, right? So, nag-glorify ba si Lord sa mga pinopost natin? Nag-glorify ba si Lord sa mga nila-likes natin? Na hindi ko naman alam kung ano mga nila-likes nyo at niya-heart nyo. Nag-glorify ba si Lord doon? So, hindi ko nasabi ko. Huwag mo na i-like. Okay. Sabi dyan, bilang worshiper ng Panginoon, dapat meron kang thankful life. Amen? Meron kang mapagpasalamat na puso, na buhay. To live of worship before God requires a thankful heart and attitude. Kasi yung pagpupuri sa Panginoon, kahit hindi na sabihin ni Ate Mel kanina, sige, pour out our praise, dapat instant na, alam mo na yun. Lifestyle mo na yun na ikaw ay mag-worship sa time na yan. Dapat excited ka na, kumakanta na sa church. Ako'y magpupuri na nagpo-burst out. Alam mo ba nagpo-burst out? Umaabaw yung parang gustong sumigaw ang puso mo na Lord, papupurihan kita ngayon. Amen? Saan ang mga puso ng mga Kristiyano na nagpo-burst out sa pagpupuri sa Lord? Yun ang hinahanap ng Panginoon. Hinahanap ng Lord ang puso natin na gustong itaas siya at hindi ang mga sarili natin, hindi yung galing natin, hindi yung talino natin, kundi yung kabutihan niya sa buhay natin. Amen? Mga kapatid, wala tayo kapag wala ang Panginoon sa buhay natin. Pero si Lord, kahit wala tayo, Diyos siya. Amen? Lord siya. Pero tayo kapag wala siya, we are nothing. Pero ikaw ay create para papurihan ang Panginoon. Amen? Pwede ba simula ngayon? Request, PS, take note, na every time we enter doon sa fellowship hall natin dito or sa Kami Yoshida, na yung heart natin ngayon, nagpa-burst out ako sa pagpupuri sa Lord. I-prepare na natin yung heart natin pag alis natin ng tahanan. Amen? Each and every day. Kahit pagising mo sa umaga, Lord, thank you for this beauty.
beautiful morning. Amen? Simulan mo ng thankful heart, ng gratefulness na puso, mapagpasalamat. Amen? Para si Lord nag-glorify, na-worship natin siya sa pamamagitan ng ating mapagpasalamat na puso. Amen? Yun ang hinahanap ng Lord sa bawat anak niya. Amen? Number 2, sanctified, holy life. Amen? Alam ko pumupunta tayo dito, may mga dala-dala tayo na kung ano-anong ginawa natin sa whole week. Right? Pero kailangan, pagpasok natin dito, Lord, nakikita mo ang puso ko. Alam na ng Lord yan, pinatawad ka na niya. Amen? Kailangan gusto ng Panginoon, holy, sanctified, holy life. Ano ba? Repentant heart. Hindi na yung enough na umiyak ka lang ngayon. Tapos pagbalik ng Lunes hanggang Friday, sa mundo ka na naman ulit. Hindi enough yun. Pag repentant heart, nakikita ang transformation. Amen? Nakikita sa buhay natin na iba talaga tayo. Nakikita sa buhay natin na umiilaw ka bilang Kristiyano. Amen? Mga kapatid, hindi alam ng iba to. Hindi alam ng mga taong unbeliever ito. Ang nakakaalam na dito ang mga anak ng Diyos. Bakit? Kasi ikaw sinactified ka na. Sineperate ka na sa mundo. Hiniwalay ka na. Tapos ikaw gusto mo pang mag-cooperate doon, makipag hands to hands kay devil. Diba? Hindi dapat. Hindi dapat makitaan tayo ng ganyan. Bilang mga anak ng Diyos, meron tayong repentant heart. Amen? And number 4, dapat meron tayong humble heart. Masakit to. Humble heart. Amen? Kahit sa asawa natin, sa mga anak natin, sa kay brother o kay sister na meron ka namang arguments na ayaw mong ipatalo, humble heart. No? Patawarin. Pagpasok dito, kahit na i-chat mo ngayon, pinapatawad na kita, humble heart. Huwag mo nang iporsige yung mga argumento mo. At the end of the day, parehas naman kayong i-judge ni Lord eh. Tama? Baka nga magkita pa kayo kung hindi kayo magpatuloy. Saan kayo magkikita? Sa impyerno. Di ba tayo yung dalawa? May argumento ka, dito tayo ngayon. Paano yan? O, di ba? So, dapat meron tayong humble heart. Kasi ang worshiper dapat humble ng puso. Amen? Dapat alam natin na walang ibang itataas, hindi ang sarili mo, kundi si Lord lamang. Amen? So, pag worshiper ka, God is spirit and these worshipers must worship Him in spirit and in truth. So, kailangan purihin natin ang Panginoon sa espiritu at katotohanan dahil espiritu ang ating Panginoon. Tama? So, paano kayo mag-commune? Sa espiritu din. So, kailangan purihin natin siya in spirit and in truth. Okay, being a true worshiper of God is one of the highest honors. So, alam mo ba, privilege yan. Alam mo ba, ikaw ay may opportunity, ikaw lang yun. Yung iba, hindi nila alam na kailangan i-worship si Jesus Christ, si God the Father. No? So, kapag ikaw ay true worshiper ng Panginoon, ikaw, grabe, may oportunidad ka na papurihan siya. Kaya wag nating i-take for granted yung oportunidad na yan. Kasi alam nyo, hindi nila yung pagpapractice ng kanta, pinaghirapan nila, pinagbuyatan nila yan kagabi, tapos doon pa sila natulog kila Ate Shoni. Every time ginagawa yan, tapos tayo na dito. Diba? Tapos si Ate Mel, grabe na yung, pour out your, grabe, sinasabihan na tayo, pero diba? So, being a true worshiper of God is one of the highest honors. Amen. Amen. And greatest, privilege you can ever have. Kasi once na alam mong papurihan ng Panginoon, ibig sabihin, transform ka na ng Lord. Hiniwalay ka niya, iniba ka niya, ginastify ka niya, sinanctify ka niya. Amen? Para magpuri sa Kanya. Amen? At pambihira lang yun na gawin ng tao. Only Christians. Only true worshiper. At isa kayo, lahat na nandito sa room na ito ngayon. Isa tayo doon sa true worshiper na yan. Okay, sabi, worship essentially means bringing pleasure to God. It is our act of adoration and our act of love, act of devotion, act of respect, act of honor, act of reverence for our Heavenly Father. Amen. So every time we
nag-worship God, lumalabas yung adoration natin sa Kanya dapat. Lord, napakabuti mo sa akin. Tapos doon na, maglalabas na sa, magre-recall na sa mind mo kasi kahapon kamuntik lang akong mabangga sana. Pero iningatan mo ako, pinotektahan mo ako. Nung isang araw, wala akong pamasahe. Nakasakay naman ako ng bus, may nagbayad para sa akin. Sa Pilipinas, nangyayari yan. Totoo. Grabe yung testimony namin. Kami, yung nag-aaral kami nung high school, syempre, pastor ang nanay at ang tatay ko at kami, di ba, pag mga sa atin, hindi naman ganun kadami yung income. Right? So, alam niyo, nagpe-pray kami yan na Lord, sana makasakay namin yung ka-member namin. Tapos pag nakita kami, ayan natin, pastora yan. O sige, nangbaba na kayo, Ning. O, di ba? So, binayaran na kami. So, bago umalis na bahay, nagpe-pray na kami, Lord, sana may makasakay kami ngayon. O, di ba? So, grabe yung provision ng Lord, nangyayari talaga. Amen? So, every time na nag-worship tayo, nare-recall natin yung goodness ng Lord sa buhay natin. Kaya wag natin sabihin na wala tayong testimony. Ayaw mo lang mag-share. Diba? Pero kailangan natin i-share. Sabi nga, nung nakarang Sunday, huwag tayo matakot. Dapat be bold in sharing the goodness of God in our lives. Amen? Okay. So, kailangan nating maging matuto na mag-adore sa Panginoon, mag-show ng love, ng devotion, ng respect, i-honor natin siya, and the reverence. Amen? Dahil siya ay King of Kings and Lord of Lords. Amen? Hindi lang siya futsong tao, hindi lang siya yung sacho natin o yung nagpapatrabaho sa atin. Siya ang may-ari ng lahat. Amen. Isang iglap ko anong meron ka ngayon, pwedeng kunin niya yan. Pwede rin niyang ayusin na mas mapabuti ang buhay mo ngayon. Amen. Pwede rin niyang ibigay kung ano ang pangangailangan mo ngayon. Depende sa iyong pananampalataya. Anong makakapagligtas sa'yo? Yung pananampalataya mo. Amen? Kaya sikapin natin na yung pananampalataya natin higher, deeper, wider, stronger sa ating Panginoon. Amen? Yes, amen. Sa Revelation 4:11, sabi dyan, You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they were created and have. Amen. That's why, dapat natin talaga siyang purihin. Amen? He created all things. Okay. Sabi sa sunod, every Christian should worship God in at least 3 ways. 3 ways. Paano natin purihin ang Lord? 3 ways. 3 paraan. Okay. As an individual. Ikaw, kahit saan ka, nasa bahay ka, nasa trabaho ka, nasa bus ka, or nasa tren ka, purihin mo ang Lord sa puso mo. Amen? Pangalawa, as a family. Gather mo ang mga anak mo, ang asawa mo, mag-worship together kayo, right? Mag-devotion kayo, yan. Kailangan natin gawin yan sa pamilya natin. And number 3, as a congregation. Tayo every Sunday, nag-gather together tayo para purihin natin ang Panginoon. May warning dito, sabi, many are cold and bored during Sunday worship. Totoo? Totoo ba to? Okay, marami daw yung hindi mainit sa pag-worship at nabuboring. Ano ba yan? Pabalik-balik naman si Sister Bel ng chorus, di ba? Same lang, di ba? May ganon. Every Sunday worship in church because they simply failed to worship God as an individual and as family. Okay? So, nakikita ng Lord kung ano ang ating lifestyle kapag ka nag-iisa tayo at kung nag-gather together tayo. Hindi natin, sabi ko nga, hindi natin mapeki ang Lord. Amen? Kapag ka as an individual, nag-burst out yung pagpupuri mo, especially kapag nag-gather together tayo, lalong nagiging sunog yung pagpupuri mo sa Lord. Amen? Lalong lumalakas, lalong talagang sumisigla ka na magpuri sa Panginoon kasi ikaw na nga mag-isa sa bahay. Hindi pa soundproof yung rinig na kapitbahay yung kanta mo. Diba? So dapat, as Christians, kung paano tayo nag-worship sa loob ng bahay natin or kung kahit saan tayo, ganun din tayo. Much more pa kapag nasa church tayo. Amen. So, maging mainit na tayo magpuri sa Panginoon simula ngayon. Amen. Mga kapatid, may reward yan.
ang reward na para sa inyo, hindi pwede sa akin yon. Tama? Ikaw rin, kayo din ang aanin ng reward kung paano kayo magpuri sa Panginoon. Kasi napapangiti mo si Lord. Iba kapag napapangiti mo si Lord. So sikapin natin all the time na nasisiyahan, nag-glorify ang Lord sa buhay natin. So yun ang purpose ng Lord. Number 1, no? Dapat ano ka? Worshipper. Okay, tandaan. Dapat worshipper ako ngayon. Sige, sabihin mo sa katabi mo, dapat worshipper ka this year. Sige. Worshipper ka this year. Okay, nasabihan mo na. Baka ka nakalimutan. Oh, this year ha, dapat worshipper ka. Okay. Okay, number 2. Nasasabihin mo sa kanya, dapat fellowshipper ka din. Oh, sige. Sabihin mo. Fellowshipper. Oo, hindi kasi gossiper. Oo, fellowshipper. Okay. So 1 Corinthians 1 verse 9, God is faithful who has called you into fellowship with His Son, Jesus Christ, our Lord. So a life of fellowship with God is one of perfect joy and peace. Grabe. Kapag ka hindi ka umaattend ng mga fellowship, kapag ka hindi ka nakikipag-commune sa God, wala kang kapayapaan. Wala kang joy. Dahil wala doon ang presence ng Lord. Amen? Kapag ka ikaw ay nakikipag-gather together with all the believers, then nararanasan natin ang presensya ng Panginoon. Amen? At sa presensya ng Lord, may kapayapaan. May joy. Amen? Ano pa? My peace. Kapayapaan, tinagalog ko lang. Oo din kayong lahat. Sa presensya ng Panginoon, merong kapahingahan. Amen? Okay, sabi dyan, seeking to glorify the Lord in every action and plan and enjoying consistent communion with Him. Tandaan nyo ang word na consistent. Kapag ka consistent sinasabi, may palya ba yan? Wala. Pag consistent na, ibig sabihin, lahat ng oras naka-commune ka sa Lord. Amen? Pag sinabi mong commune ka with the Lord, you are connected with Him. And you are connected with the Lord if you are what? Ano? Prayerful. Amen? Kapag ka prayerful ka, ikaw ay connected sa Panginoon sa lahat ng sandali ng iyong buhay. Okay, meron diyang maliit na mga sulat na hindi ko alam kung mababasa natin. Okay, basa! O, di ba hindi nyo mabasa? Grabe, ang dami. Okay, sige. Basahin ko. Christian fellowship promotes, number 1, kapag nag-gather together tayo, spiritual growth and encouragement. Amen? Sige, basahin mo nga, Kuya Sander. Basa mo? Hindi. Okay. Sabi dito sa special growth and encouragement, it's like we are all in a spiritual gym, spotting each other as we lift the weights of life, making sure no one drops the bar or gives up. Amen? Kaya every Sunday, natutuwa ako na nandito kayo. Kasi kapag nandito, hindi nag-give up to si sister, kaya nandito. Pero kapag wala, nag-worry ako. Kasi magsasabi lang, okay lang po ako, pastora. Pero hindi ko naman sure. Diba? Pero pag nakita ko talaga kayo dito, ay sure ko na ito nakikipag-connect sa Lord to, nagre-respond sa Lord ito. Gusto nitong mag-gather together. Amen? So, kaya sa fellowshipping, kapag magkasama tayong lahat, spiritual growth and encouragement ang nakukuha natin. Amen? Okay, sige. Bawal sa Kristiyano ang ina-isolate yung sarili. Yung okay na ako, Kristiyano naman ako, kilala ko naman si Lord, kaya ko magbasa ng Bible, kaya ko mag-pray, okay na kahit hindi na ako magpunta sa church kasi kung lahat naman sila makasalanan, ay perfect ka, te. Diba? Walang ganun. Kapag kasi tayo ay anak ng Diyos, kailangan nakikipag-mingle tayo sa kapwa nating Kristiyano. Doon mapopromote ang spiritual growth kasi sinasabi ng Lord, dapat may patience ka. Paano ka magkaka-patience doon? Ay wala kang kalaban, sarili mo lang. Tama? Paano ka mag-grow? Diba? Ay mag-grow ka sa kapwa nating believers kapag nagalit sa'yo si Kuya Monmon. Ay marunong ka magpatawad. O sige, pinapatawad na kita rin mo na, huwag mo nang uulitin. Diba? Kung baga natidevelop yung mga character natin dito,
bilang Kristiyano. Right? Ano ba yung purpose ng Lord? Para maging kagaya natin siya. Ay, baliktad. Tayo, maging kawangis niya. Amen? Maging kawangis tayo ng Panginoon. So may dinidevelop sa pagkatao natin at hindi madidevelop yan kapag mag-isa ka. Kahit anong share mo ng word ng Lord sa Facebook mo, kung hindi ka nag-fellowship, ay hindi ka mag-grow. Amen? Amen. Okay, number 2. Oh, kasi may bagong salamin si Ate Mel. Ano yung number 2? Nakita ko na sa ano siya kahapon. Accountability and connection. Yes! Yes, very good. O, tama yan salamin mo sis kasi nabasa mo. Okay. Okay, kapag ka-Kristiyano tayo, kapag ka nag-fellowship together tayo, dito tayo nagkakaroon ng accountability at kapag nagko-correct tayo, hindi ka nagtatampo. Amen? Nagpapaayos ka sa buhay mo bilang Kristiyano. Ano sabi dyan? When we take a wrong turn, fellowship help us to recalculate. Amen? Recalculate. It is not about shame or condemnation. Hindi kita hinihiya. Hindi kita kinokondem. It is love and restoration. Inaayos yung buhay natin. Amen? Ano pa sabi? Let us speak truth in love. Amen? Meron dito, nag-fellowship together tayo, totoo tayo sa isa't isa. At dahil sa pagmamahal ng Panginoon, kaya nakikipag-mingle tayo sa isa't isa. Right? Hindi lang ito sariling pagmamahal natin, kundi galing sa Panginoon na love. Amen. Okay, next. Number 3. Brother Mac, can you read number 3? Sharing opportunities. Seems so impossible. So, okay, God will handle the impossibilities we have. Basa na. Yes, sharing of burdens. So, kaya nagpe-fellowship tayo para i-share yung burden. Okay, na meron tayo. We are all just part of this beautiful chain of comfort and support. Makakatagpo ka ng comfort sa church, makakatagpo ka ng support sa church. Amen? We couldn't take away the pain. Hindi ko naman matatanggal yung pain na meron ka, but we can make it bearable. Yung kayang-kaya mo. Kasi pag nakita, oh, smell na naman tayo. Sige, kung isang linggo, okay na naman ako nito. Pero pag sa bahay ka lang, wala ka man lang nakita na smile. Di ba? Sarili mo lang sa salamin. Tapos nainis ka pa. Ay, di wala. Okay, number 4. Kapag nag-fellowship tayo, ano daw? Unity, the body of Christ. Yes! United tayo bilang mga anak ng Diyos. At kapag ka-united tayo bilang mga anak ng Panginoon, hindi makakagawa ang kaaway ng pagbuwag sa buhay natin. Right? Kasi nakikita ng kaaway, aba, sulit to. Pag sinabing united, di ba, nakaganyan tayong lahat. So, walang lugar ang kaaway. Kung gusto niyang pumasok, sirain ko si sister ganyan para umalis siya dyan. Di ba, may ganon. Para ma-discourage siya. Hindi, kasi united tayo. Amen? Kaya doon makikita kapag nag-fellowship together tayo, nakikita ang united spirit. Amen? Sa pamilya ni Kristo. Okay, number 5. Ano ang makukuha natin kapag nag-fellowship together tayo? Worship and prayer. Yes! May worship! May prayer! At napakasarap ang panalangin ng mga kapwa Kristiyano na alam mo talaga na may simpatya sa iyo. Amen? Ang panalangin ng mga Kristiyano na alam mo na may matatag na pananampalataya sa Lord. Okay, sabi dyan, there is a special manifestation of His presence when we come together. So kung mag-isa ka lang, kandila lang yan. Kapag marami tayo, sunog yan. At kapag kandila, kahit hihip lang, kayang mamatay. Pero kapag sunog, kapag blino mo, lalong kumakalat. Right? So hayaan natin ang pananampalataya natin kagaya ng sunog. Amen. Okay. Number 6. Okay. Kapag nag-gather together tayo, ano? Witness to the world. Yes! Pinapakita natin sa mundo na tayo ay mga alagad ni Kristo. Tayo ay mga disipulo ni Kristo na gumagawa ng kalooban niya. Okay, number 7. Preparation for Amen. Sinisikap natin na lahat ng nandito sa room na ito ay makakasama sa second coming ni Jesus Christ. Mini-make sure natin na walang malalampasan, walang maiiwan. Kaya punta ka sis, ha? Diba? Attend ka sis. Pero kahit dyan na hindi na natin pagsabihan, automatic punta na sa simbahan. Maging lifestyle na. Amen. Okay, sabi dyan sa last, we were not created to walk this journey in life alone.
Mag-isa lang? No. By making fellowship a priority in our lives, not only do we edify our faith, but also the strength and vitality of all the body of Christ. So, let's take that step. Join a small group, mga cell group natin, call a fellow believer, or be more intentional in church interactions. And, anong pinakamaganda dyan? Sabi? Rewards await in true biblical fellowship. At sabi ko, ang reward, hindi pwedeng mapunta sa akin yan, sa iyo mismo yan. Kung ikaw mag-grow, alam mo ang mga sikreto ng buhay. At hindi ka basta-basta matutumba ng kaaway. Amen? At ikaw ay mabubuhay na may satisfaction at nagbibigay kapurihan sa Panginoon. Amen. Ang haba pala nito. O sige. Okay, Psalm 16 verse 11, sabi dyan, you will show me the path of life. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand are pleasures evermore. So, fellowshipping together is a must. Amen? Doon, may fullness of joy. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. God's purpose and intention for us in this life is to provide for our greatest good, usefulness, and joy. So, kailangan mag-fellowship together. Amen? Amen. Ano ang number one na purpose ng Lord sa buhay mo? Worshipper. Dapat mag-worshipper ka. Number two, fellowshipper. Huwag kang mag-isa. Lagi mong hanapin ang gawain ng Panginoon. Kimateru. Ne? Fix na yan. Okay. Okay, number three, basa. You were created to become like Christ. So, anong trabaho pag become like Christ? Si Jesus, ano siya? Discipler. Amen? So, hindi ka lang kontento na ikaw na yung Kristiyano at masaya ka na sa buhay. So, tinuruan tayo na, go into all the world and preach the gospel. So, kapag ka freely na-receive mo, freely ibigay mo. So, marami pang lost souls, marami pang walang mga pag-asa sa buhay, marami pang may depression, marami pang hindi alam ang katotohanan, bahaginan mo ng salita ng Lord. Amen. Sa Luke 14 verse 27, and whoever does not carry their cross and follow me cannot be my disciple. Okay, kapag ka-discipler ka, kapag ka ikaw nag-share ng salita ng Lord, marami kang accountability. Marami kang isa-alang-alang. Sasabihin ko na agad sa inyo. Totoo yan. Diba? Merong tatanggihan ka, merong hindi ka napapansinin, merong hindi ka na i-chat, pero ang gusto mo lang naman, makilala niya si Jesus Christ. Diba? Okay lang yun. Sabi ng Lord, hindi naman ikaw yun ang ginawa niya, kundi si Lord. Amen? Huwag sumama ang loob. Okay. Sabi dyan, if you are a discipler, you must have a life full of goodness. Kasi mauubusan ka ng battery. Tama? Mauubusan ka ng pagmamahal. Kapag ka sarili mo ng pagmamahal, so dapat lagi tayong magpa-charge sa Lord. Amen? Para hindi ka maubusan ng pagmamahal. Hallelujah. O sige, alam nyo na yung mga Bible verses, hindi na natin itakal. Number 2, you must live a life filled with knowledge of God's Word. So kapag ka-discipler ka, kapag ka magsi-cell group ka, or magsi-share ka ng Word of God, dapat ikaw mismo alam mo na yung salita ng Lord. Amen. Yes, so dapat lagi tayong nagdi-devotion at ninanamnam natin ang salita ng Lord each and every day. Okay, number 3, you must have a heart filled with love. Kasi sabi ko nga kanina, baka i-personal mo yung pag-aalaga mo doon sa disciple mo. Tama? At minsan, ayaw na kitang makita. So, papatunan mo din, ayaw na kitang makita, di ba? So, hindi ganon. Hindi ganon. Lagi dapat puno tayo ng pagmamahal. Kahit kasi, sige lang, sis, kahit, huwag mo na lang tingnan yung mukha ko, punta ka na lang sa church. Di ba? Ganon yung puno ng pagmamahal. Sisikapin mo pa rin silang i-invite dahil pagmamahal ng Lord yung naghahari sa'yo at hindi lang ikaw. Amen? Yes. Okay. Sabi dito, observe that God's ultimate goal for your life is not just your personal comfort. Diba? Kasi nga, Kristiyano ka na, okay ka na, nasa comfort zone ka na, ayaw mo nang umalis, ayaw mo na mag-disciple ng iba kasi
responsibilidad yan? No. Dapat iwanan mo ang comfort zone mo at mag-step out ka sa comfort zone mo dahil ano meron doon? Yung miracle ng Lord magsisimula doon. Amen? Yung kabutihan ng Panginoon magsisimula doon. Amen? Kung ano ang gagawin ng Panginoon doon, grabe, hindi na ikaw ang kumilos, si Lord na ang kumilos sa buhay mo. Amen? Hallelujah. But rather your personal holiness and godliness. Sabi ko nga kanina, susukatin ng Lord kung gaano ka kalalim sa Kanya. Susukatin ng Lord kung gaano na ba yung patience na sinasabi mo na nauubos yung pasensya mo. Hindi patience yon, impatience yon. Amen? So kapag ka may patience ka, hindi dapat nauubos yan. Amen? Sabi dyan, Jesus suffered and died not just to make you a happy person. Para pasayahin ka lang. He saved you from both the penalty and power of sin in your life so you can be free to follow Him as His disciple. Amen? Real godliness is great gain. Amen? Hindi ka ginastify ng Panginoon, hindi siya namatay sa cross para iligtas ka lang. Kundi sa iyo din magsimula ang kaligtasan ng iba. Kaya ibahagi natin ang Panginoon sa kanila. Amen? Sabi dito, to be spiritually mature is to grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ and become like Him in character. Kasi nga, bilang discipler, marami kang mamimit na mga ugali na hindi maganda talaga. Yung ugali ng discipler mo, nagdi-disciple mo, dapat kayanin mo yon. So, doon mag-i-interfere, doon may intervention ang Panginoon. Manghihimasok siya sa buhay mo. Inintrust mo na kasi yung buhay mo sa Kanya eh. O sige, Sister Noah, ako nang bahala dyan. Pero gawin mo yung part mo para gawin ng Lord ang part niya. Amen. Yes, as God's disciple, you are anointed to win. Sabihin mo sa katabi mo, you are anointed to win. Go! You are anointed to win. Yes! You are anointed to win lost souls for Christ. Amen? Discipler. Ano pa? Guide. May i-guide ka na somebody. Ito sabi ko sa inyo. Hindi pwedeng wala kang i-guide. Bakit? Mag-aaway-aaway lang tayo dito. Tayo-tayo lang. Totoo! Kasi sino magpapansin na tayo-tayo na lang? Diba? Pero bilang mga anak ng Diyos at nagmamature sa Kanya, dapat nag-guide tayo ng somebody para tulungan natin na i-guide yung somebody na bago. Diba? Para hindi na tayo, ay pastora, yung cortina natin, pangit. Yung microphone natin, pastora, pangit. Lahat na nasa loob, yun na lang papansinin natin. No? Hindi tayo create ng Lord ng ganyan. Create tayo ng Lord para mag-disciple din ng iba. Amen. Ano pa? Guide, mentor. Alam mo ba, kapag nagme-mentor ka ng somebody, lalong na-a-add yung knowledge mo. Lalong mong naiintindihan ang salita ng Lord. Lalong nag-grow ka sa knowledge ng word ng Lord. Totoo yan. Kasi pag ikaw lang, oo, alam ko na to. Oo. Pero alam mo ba, kapag nagtuturo ka, yung hindi niya maintindihan, nang wakaranay histo na tarate, say ko ne, chanto ne, kuray dayo, bababa ka talaga sa level niya. Ibig sabihin, na nadadagdagan yung wisdom, yung knowledge, yung understanding mo sa word ng Lord, hanggang mag-grasp niya yung salita ng Panginoon. So, ikaw din, na-i-improve mo yung sarili mo, no? Ibig sabihin, nag-grow ka, at nag-grow deeper and stronger and wider, sabi ko pa nga kanina, kahit ano pa yan. Okay, help others grow their faith in Jesus. Bilang disciple ng Lord, dapat tinutulungan mo ang iba, hindi lang ang sarili mo, na mag-grow sa pananampalataya sa Lord. Amen? At kapag nandito na tayo sa loob ng church, hindi na tayo pabebe. Okay? Maghanap na tayo ng bagong baby na yun ang alagaan natin. Is that clear? Amen. Amen. Praise God. Salamat, Kuya Sander. Hindi, natawa si Kuya Sander. Okay, number 4 na ano nga yun? Na purpose ng Lord sa buhay mo ay you were made for serving God. Sabihin mo sa katabi mo, you were made for serving God. You were made for serving God. Okay. So, dapat meron tayong mga ministerial word. Amen? So, ibig sabihin, gumagawa tayo ng mga ministry natin. No? Kung ano man yung gusto nyo
gawin, sabihin nyo lang sa akin. Kung gusto nyo dito magdala ng trapo at magpunas ng mga mesa, yes, okay yan. Ano pa? Ano mga ministry? Sabihin nyo lang, ministerial worker. Sabi dyan, for we are both God's workers and you are God's field, you are God's building. I-commit natin ang ating buhay sa Panginoon to be a life of service. Amen? Kasi kapag pupunta ka dito sa church na may gagawin ka, excited ka, sabi ko sa'yo. Pero kapag pupunta ka lang dito na wala kang gagawin, boring ka na agad. Totoo. Pag alam mong mag-aano ka, alam mo magkikitara ka, excited ka sumubod. Magkikitara ko ngayon. Eh di totoo lang. Totoo. Kapag mag-aayos ka ng upuan, excited ka. Diba? Pero kapag wala kang ministry, nakakatulong yun sa pag-grow mo spiritually. Yung mga ministry natin. Okay? Mga basic yan. Basic talaga. Pero alam mo ba ang basic ng buhay? Mga sikreto yan na dapat natin gawin. Huwag na tayo pumunta dun sa pinakamataas na mga, kung ano pang mga kailangan gawin. Basic. Para manatili ikaw ay planted, rooted dito sa church ng Panginoon. Amen? Amen. Dapat may ministry kang gagampanan. Amen. Amen. Amen? Yes. Okay. So marami na tayong kikilos. Lahat tayo may ministry na. Yay! Woo! Praise God. Hallelujah. Sabi dito, spiritual growth and maturity are never the end of the Christian life. Hindi daw lang natutuwa si Lord na nag-grow ka at mature ka. Kasi ang totoo, mature na Kristiyano ay may ginagawa. Amen. Amen? Walang tamad na Kristiyano, hindi ka mature kapag wala kang ginagawa. Pag sarili mo lang ang dala mo. No? Okay, sabi dito, the word Savior means Christ gave Himself for us, and the word Lord implies that we give ourselves to Him in return. So, He is our Master. So, bilang Master natin ang Lord, dapat nagtatrabaho tayo sa Master natin. Amen! We grow in Christ so that we can serve as Christ. Aside from Bible reading, prayer, attendance, and giving, what can you honestly say your ministry is? So kayo ang makakasagot niyan, aside sa pagpunta sa church, pag-attend sa cell group, pag-pray, attendance, at sa pag-o-offering, pagta-tithes, ano yung ministry na sa palagay nyo makakatulong sa church? So kayo ang sasagot niyan. Amen. It's not enough to say that you have believed and not forgotten about God. Do serve Him purposely, and you will be rewarded for your labors. Serve the Lord purposely. Amen? May purpose yung paglilingkod natin sa Panginoon. At tayo ay i-reward ng Lord according doon sa pananampalataya na meron ka. Amen. Amen. Okay, number 5. Na purpose ng Lord sa buhay mo, I hope nakuha natin lahat. You were created for a mission. Okay, sabihin mo sa katabi mo, you were created for a mission. You were created for a mission. Yes! At ikaw ay maging evangelist. Mag-share ka ng salita ng Lord. Hindi yung chismes ngayon, yung latest ngayon ang ibabahagi mo, kundi ang never fading na salita ng Lord. Amen. John 15 verse 8, this is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Bilang mga anak ng Diyos na mature nga at nag-grow kay Christ, dapat may bunga. Dahil ang walang bunga, anong ginagawa ng Lord sa bunga na sa sanga na walang bunga? Kanyang pinuputol. Amen? So, i-desire natin, Lord, wag mo akong putulin. Tulungan mo akong mag-grow. Amen? At tulungan mo ako na maka-bear fruit din. Na mayroong bunga, ako magkaroon din ako ng bunga. Amen? Na kung paano mo ako dinala sa church mo, ay may somebody din ako madadala sa gawain mo. Maibabahagi din kita. Amen? Napakasarap nun. No? Na meron tayong dala-dala, akay-akay natin sa Panginoon. Amen. Sabi dito, a good tree is known by its fruits. Life begets life. A Christian begets another Christian through the giving of the gospel of Christ. Only when we have attained points 1 to 4 above and have continuously reproduced our kind, we can honestly say that we have fulfilled finally our divine purpose. Pag nagawa natin lahat yon, araw-araw, nagawa natin ang ating divine purpose. Amen? Yung 5 points na yon. Okay.
Sabi sa Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Amen. Hallelujah. The Bible states that David accomplished God's purpose in serving his generation by fulfilling God's will. David dedicated his life to fulfilling God's purpose for him while he was alive on earth. And you know what, mga kapatid? God is still looking for Christians who will live on godly purpose. Amen? Naghahanap si Lord ng mga tunay na Kristiyano na tunay na magbabahagi ng salita ng Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, this time, hayaan natin na i-consecrate natin ang ating mga sarili na, Lord, hayaan mo na yung purpose mo mangyari sa buhay ko. No? Na ako maging evangelist, ako maging worshiper, ano pa? Ako maging discipler, ano pa? Fellowship. Maging fellowshipper ako, ano pa isa? Ano yung isa? Oh, discipler. Okay, una-una, worshiper. Fellowshipper. Discipler. Evangelist. Ah, yes, ministerial work and evangelist. Amen. Sabi dito, consecrating yourselves to do God's will in your time and in your generation. Sa henerasyon natin ngayon, huwag nating sayangin. That is what the purpose of life is all about. Only one life, it will soon be past. Only what is done for Christ will last. Yung ginawa mo lang sa Panginoon, ang siyang may kabuluhan. Amen. Will you live faithfully for God and serve Him in your generation? Ito yung tanong. Will you live faithfully for God and serve Him in your generation? Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So tayong lahat mga kapatid para sa ating conclusion. Sabi dito, basahin natin lahat. Conclusion. Okay, ready, go. Life on earth is not merely a cycle of eating, drinking, sleeping, working, and then dying just like us now. God has more excellent purpose in your life. The greater than your ambition, occupation, or even your happiness. Again, if you only allow to know what you exist, you must first personally know the God who created you. Amen. Amen. Mga kapatid, hindi tayo create lang ni Lord para mabuhay, kumain, uminom, magtrabaho. Create tayo ng Lord para gawin yung mga bagay na pinag-aralan natin ngayon. Amen. Sabi dito, brothers and sisters, it's not too late to discover God's real purpose for your life. Amen. You can still make the remaining days of your earthly life the best part of your life. Sa mga nangyari na sa buhay mo, hindi pa yun yung best. Amen? Nandito pa sa mga remaining yung pinakamainam na buhay, na plano ng Lord sa buhay mo. Sabi niya, yes, you can do it, and it all begins by personally trusting Jesus Christ as your Lord and Savior right here, right now. Amen. Sana naunawaan natin sa hapong ito yung mga purpose. At sana nakakonclude tayo sa sarili natin ngayon na, Lord, gagawin ko po lahat yung mga purpose mo sa buhay ko ngayong hapon. Amen. Hallelujah. Habang tayo ay nakayuko ang ating mga ulo, kasi hindi madali yun. Yung 5 bagay, hindi madali yun mga kapatid. Maraming hadlang na gagawin ng kaaway sa pag-grow mo, sa pagmamature mo, sa pagdi-disciple mo. Maraming discouragement kang mamimit. Pero this time, hayaan natin na, Lord, samahan mo ako. Gamitin mo ako, Panginoon. Bigyan mo ako ng wisdom, O God, para i-handle ang mga bagay-bagay, Panginoon, sa pagsunod, sa purpose na meron ka sa buhay ko. Hallelujah. Sige, manalangin ka, kapatid. Hallelujah. Habang kinakanta ng worship team, Lord, I give you my heart. Hallelujah. Hallelujah. Hayaan mong idulog ang puso mo ngayon sa Panginoon. Lord, kung ano man ang mga hadlang sa buhay ko right now, Father God, remove it in the name of Jesus. In the name of Jesus.
Lord. Hallelujah, hallelujah. And so this time, Father God, thank you for your goodness. Thank you for your faithfulness. Thank you for your embrace. Thank you, Jesus, for your presence. Lord, we will never depart from your presence again, Lord. Never, Father God. Sa lahat ng oras, Lord, sisikapin namin, Panginoon, na we will be connected with you, Father God. And so, Lord, simula ngayon, Father God, we offer our lives to you, Lord. Offer our lives to you, Father God. Offer our lives to you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We will serve you, Father God, in this generation, Lord. Hindi namin sasayangin, Panginoon, ang henerasyon na ito, Father God, ang aming mga buhay, ang edad namin, ang wisdom namin, ang lakas namin right now. Hindi namin ito sasayangin, Lord, sa walang kwentang bagay. Pagkus gagamitin namin ito para sa iyong kapurihan. Kahit ano pa man, Panginoon, ang aming haharapin, kakayanin namin dahil ikaw ay nauna na doon sa destinasyon namin, Father God. Niyayakap mo kami, Panginoon. Hallelujah. Kami kalong-kalong mo, Father God. At kami, Panginoon, ay pinagtagumpay mo na 2,000 years ago sa cross ng Kalbaryo. Thank you, Father. We give you back, Lord, all the praises, all the glory, adoration, thanksgiving this afternoon, Lord. As I declare, Father God, that each one, Lord, will receive your favor, will receive your blessings, Lord, will receive, Father God, an ending miracle, Father God, from now on, onwards, Lord. In Jesus' name, this we pray, and all God's people said, Amen, Amen, Amen. Papurihan natin ang Lord. Hallelujah. Palakpakan natin siya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen, Amen, Amen. Hallelujah, hallelujah. Thank you, God.